Umabot sa 89 million pesos ang nasabing pera na nakuha ng Dermacare Clinic sa mga investors. Ito ang inihayag ng abogado ng mga nagkaso kay Neri Naig at tinukoy pa ang isang sikat na artista na kinasuhan din katulad ng kaso. May mga nagsabi na si Go 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 daw ito at kung ito ay si Go Go Go, walang iba kundi si Rufa Maquinto. So sana nga ay magsalita si Rufa Maquinto dito kung siya nga ba ang tinutukoy ng mga netizen at ng abogado na sinasabing isa din sa mga nag-recruit sa mga investors na ito dahilan kung bakit sila kinasuhan. So narito po ang full update ng kami.com.ph. Investment ng mga nagkaso kay Neri umabot sa tinataya itong 89 million pesos. Mula mismo yan sa kanilang abogado. Inakusahan si Neri Miranda, ang Mrs. ni Chito Miranda at ng 6 pang board members ng Dermacare Skincare Solution ng panloloko sa pamamagitan ng kanilang pag-convince na mag-invest ito sa negosyo na wala namang palang lisensya. Tumalbog umano ang mga tseke mula sa kumpanya noon pang 2023. Ito'y matapos maglabas ng abiso ang SEC tungkol sa iligal na operasyon nito. Naghain ng kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code ang 39 na nagreklamo laban kay Miranda. Inihayag ni Attorney Robredo o ni Attorney Roberto Labe, abogado ng 39 na kliyenteng nagreklamo laban kay Riza Naig Miranda na umabot sa 89 million pesos ang na-invest ng kanyang mga kliyente sa skincare business na pinamumunuan ni Miranda. Kasalukuyan siyang nakaharap sa mga kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code matapos ang kanyang pagkakaaresto nito lamang Sabado. Sa naging panayam na ibinahagi nga ng ABS-CBN, sinabi ni Labe ang mga nagreklamo ay mula sa Quezon City, Pasay City, Santa Rosa City, sa Laguna at Batangas City. Inukasuhan nila si Miranda at 6 pang board of directors ng Dermacare Skincare Solution ng panluloko sa publiko sa pamamagitan ng paghimok ng investment para sa isang negosyo na wala umanong lisensyang mangalap ng pondo mula sa publiko. They started the online asking the public to invest. Then of course, the scheme, mayroon silang clinic which is legitimate naman yung clinic. Yan ang naging paliwanag ng abogado. Dagdag pa niya, nakatulong umano ang kredibilidad ni Miranda bilang isang kilalang negosyante upang mahikayat ang mga biktima. Isa yon sa mga rason bakit nagpapatibay o tumibay ang loob ng mga investors dahil knowing for a fact that Miss Neri is a person with integrity. Kita nyo naman po, magaling po siya sa negosyo. I think there was one segment na wais na misis, hindi po ba? At noong 2023, napansin ng mga kliyente ni Labe na tumatalbog na nga ang mga checking in issue ng kumpanya. Ayon sa abogado, lumalabas sa abiso ng Securities and Exchange Commission or SEC na hindi autorisado ang Dermacare Skincare Solution na mangalap ng pondo mula sa publiko. Paliwanag ng SEC, ang kumpanya ay nag-aalok ng franchise partner agreements na nangako ng 12.6% interes kada quarter sa loob ng 5 taon. Ngunit wala itong kaukulang lisensya. Sa kabila ng pangakong malalaking kita, unti-unti umanong nawala ng kakayahan ng kumpanya na ibalik ang perang ininvest ng mga tao. Lalo na matapos mabunyag na wala itong rehistrasyon at lisensya mula sa SEC. Sinabi ni Labe na hindi nila makontak ang orihinal na may-ari ng kumpanya na kinilala bilang Chanda Atienza na kasalukuyan nang hinahanap ng mga otoridad. Si Neri Naig Miranda o Nerissa Garcia Presnede Naig Miranda sa tunay na buhay isang aktres na unang nakilala ng pagsali niya sa reality show ng ABS-CBN na Star Circle Quest. Well, yan po ang full update. Tumutok lang po for more. At sana nga ay magsalita na si Rufa May. Sa ngayon ay nasasangkot ang kanyang pangalan sa nasabi nga pong issue na ito. Siya nga kaya ito o ibang artista? Yan ang ating Showbiz Snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.